sa isang madilim na silid kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa 4 na kandila. Sa paligid ng isang kabaong, nakaupo sina Lola Nena, Marco at Ana. Ang mga pamahiin ay hindi dapat ipagwalang bahala, babala ng matanda. Huwag hayaang tumulo ang iyong mga luha sa kabaong. Kung hindi ay mahihirapan ang kaluluwa sa kanyang paglalakbay. Biglang may pumatak na luha mula sa mata ni Ana. Isang malamig na bugso ng hangin ang umihip at nagpatay sa isa sa mga kandila. Bawal din ang pagwawalis, patuloy ni Lola Nena, para mo na ring winawalis palayo ang kaluluwa ng yumao. Napatingin si Marco sa walis sa sulok, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi niya, huwag kang didiretso ng uwi sa bahay. Magpagpag ka muna para hindi ka sundan ng mga kaluluwa. Dahil sa pagod, nagpasya si Marco na umuwi. Hindi ko kailangan yan, sabi niya at lumabas. Habang naglalakad sa dilim, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, inaasahang makikita ang multo ng yumao. Pero sa halip, ang anyo ni Lola Nena ang nakatayo roon, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula. Sinabi ko na sa iyo, bulong niya. Ang mga pamahiin ay dapat sinusunod.